inyo ang aking experience sa sa buhay para magamit natin na gabay sa bilang pagka-Kristiyano natin. Simulan ko ng pagdating namin sa Fairview, dumanas din kami ng matinding mga paghihirap sa buhay. Tapos sa naranasan namin, Katoliko pa kami dati noon. Tapos ang mga anak ko, maliliit pa yon. Si Charm kag si Shalen, bilang inalagaan niya nila ni Sister Tess kag ni Pastor. Kaya dakong pasalamat ko sa sa church sa FBC Fairview nga bali na nila kami na recover sa matinding bagyo din nga bilang dinanas namin sa buhay nga hindi pa kami noon Kristiyano. Si Sister Tess yun ang bilang nagabay sa mga anak ko kag si Pastor para madating ang mga pangarap nila sa buhay habang hindi pa kami Kristiyano. Doon ko na isip at naalala na kailangan pala namin maglapit sa Panginoon. Iba kasi pag pag Katoliko tayo, nagsisimbangan tayo pero hindi natin mapipil kung paano tayo naging Kristiyano. Parang lumalakad lang tayo sa hindi natin alam kung saan ang landas natin nga tatahakin. Parang nasobrahan ako noon sa parang nervous breakdown ako doon sa sa matinding dinanas kong experience sa pag ng asawa ko nangapit bahay. Kaya ayun, parang kung wala siguro sila ni Pastor, siguro nagpariwara din kami sa buhay namin sang bago pa lang kami dito nagdating sa Manila. Parang ako noon nawala na ako ng pag-asa sa buhay. Nadanas ko ang lahat ng mga paghihirap para lang itaguyod ang mga anak ko sa pag-aaral. Tapos sabi ni Sister Tess noon sa akin, hindi ko nakalimutan, sis, sige lang, may awa din ng Panginoon. Sabi niya sa akin, ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon. Kaya doon ako na-discourage na magpasakop sa simbahan sa FBC sa Fairview. Doon kami nagpa-baptize at tuloy-tuloy kami nga nagsisimba. Doon ko naunawaan kung paano maging isang Kristiyano. Nga dati hindi ko dinanasang sa Katoliko pa kami. Sabi ko sa mga anak ko, sana maging patuloy tayo sa Panginoon. Ang mga problema kag mga bagyo nga dinanas natin sa buhay, maging gabay natin yan kung paano tayo mabago. Sa ngayon, medyo naka-recover na kami sa mga problema. Ang mga blessings ng Panginoon dahil naging Kristiyano kami, hindi na namin maisip kung hindi namin maalala ang mga pag-sacrifice namin noon sa Fairview. Nga parang kung isipin ko, hindi ko na gusto mabalikan ang mga paghihirap na naranasan namin sa mga anak ko nga wala ng asawa o asawa nga nagagabay sa amin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, patuloy tayo nga maging Kristiyano dahil naramdaman natin nga ang Panginoon ay nagagabay talaga sa atin. At tunay na buhay siya sa ating mga puso. Sang wala pa kami sa simbahan, parang hindi mo talaga makikita kung anong mga blessing, kung ano ang mga bagyo nga ginadanas natin sa buhay. Ngayon, masasabi ko, sobra kaming pinagpala ng Panginoon na naka-recover kami sa matinding bagyo sa buhay namin sa pagbiya sa amin ng asawa ko. Tapos ang mga anak ko napatapos namin nakatapos sa pag-eskwela. At nagkaroon kami ng sarili naming bahay. Natapos ang bahay
sabi ko, hindi talaga natin masukat ang pag-ibig sa Panginoon sa atin kung tunay nga tayo naging Kristiyano. Ano tayo ng Panginoon, i-guide. Kaya doon kami dahan-dahan. Ako dati hindi ako marunong mag-memorize ng verse. Tinatawanan ako ng mga anak ko. Ngayon, sabi ko, sigura na natin ang pag-aral. Kasi yun talaga ang dapat nga mamuhay tayo nga maging Kristiyano. Kung tayo ang mamuhay sa maging Kristiyano, makakalimutan lang pala natin ang mga dumaan nga mga nadanas natin ng mga bagyo ng buhay natin kung nasa Panginoon na tayo. Akala ko dati hindi na ako marunong magpatawad. Napuno ang puso ko ng galit. Dahil sa sakit din nga dinanas ko nga sa sobrang pagkonsumisyon sa asawa ko. Pero ngayon, parang nalakas ng aking loob dahil nasa Panginoon na ako. Hindi na ako natatakot magharap sa asawa ko, hindi na ako nagagalit. Marunong na ako makisama, marunong na ako magpatawad. Kaya nga sa mga bago pa nga hindi pa naging Kristiyano, parang ginadiscourage ko sila nga kung magpasakop kayo sa Panginoon, hindi mo lang pamalayan ang ginagawa mo, binabago ka na pala ng Panginoon. Dahil ako dati, hindi ko alam kung paano maging Kristiyano. Hindi ko rin alam kung paano ako babaguhin ng Panginoon. Sige lang, nagasimba, nakikinig lang sa preaching ni Pastor hanggat dahan-dahan nga nabuksan ang aking mga puso. Sabi ko, ito pala ang tunay nga Panginoon. Ito pala ang tunay nga pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin naramdaman dati. Sang Katoliko pa tayo. Dahil hindi naman tayo nag-aaral dati ng Bible Kung makamemorya lang tayo sa Ave Maria. Tama na. Pero iba pala pag nasa sa Panginoon ka na. Hindi natin maiisip ang mga biyaya nga darating sa buhay natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Siguro sa naman yun, dahil binabago din dahan-dahan natin ang ating mga sarili. Kailangan din natin minsan nga baguhin ang ating sarili bilang Kristiyano. Dahil iba talaga ang nasa labas nga mga doktrina sa mga Katoliko. Malaki talaga ang kinaibahan. Sa mga nakatira dito, sige lang, magpabaptize lang baptize lang kayo. Kasi babaguhin naman kayo ng Panginoon. Sa akin experience, naalala ko, na hindi ko alam nga, dahan-dahan ko na bago ang aking puso, ang napalambot man ng Panginoon ang puso ko. Matumigas na sa sobrang galit sa asawa ko dati nga naramdaman.